para sa mga nirarayumang nanay. Naku, masarap po at para sa inyo ang ipin-repair ni Chef Tristan Encarnacion. Bulalo. Bulalo, ang ating yin and yang bulalo with sayote. Bakit mo sinabing yin and yang? Para po Ang yin nababagay. ay lamig, ang yang ay init. Kumbaga, So, parang magkahalo. magkahalo. Pwede sa lamig, pwede sa init. Aba talaga naman. Palagay ko buhay na naman ang puso ng aming chef. Nako, ganyan na ganyan. Ganyan na din ganyan ako. yung nangyari. O sige. So, ang recipe po natin for today is ang ating yin and yang bulalo with sayote, or in English, yung chayote. Let's start. First, we have some oil. Once the oil is hot, now going to add our onions. Now, going to add some garlic. We have two ways of sayote here. Iba po is ating pinalambot na hanggang sa maging mashable. And then we're going to mash it, and then we're going to use it as a thickener para po mas maging medyo malapot-lapot ang ating sabaw. Then we can add some of our corn na rin. Brown po natin ng konti para visually maganda. For some of the broth, habang pinapakuluan at pinapalambot ng konting ating sayote, meron na po ako ditong napalambot na sayote in advance. So, like what I've said, we're going to use it as a thickener. Add natin yung bulalo para mas ma-incorporate yung flavors ng karne. It would be easier po na mas mash to if you add a bit of the hot broth. Since it's mashed na, ito na. We're going to add this or incorporate this sa ating bulalo. Flavorful na itong ating ginagawang bulalo, yung ating yin and yang bulalo with sayote, which alam din natin na very rich in collagen ng karne. Going to add some seaweed salt. Yan. And black pepper. Pinch or more of our sweetener and sugar. Para ma-achieve nyo po yung proper consistency or the doneness of the meat. Yung iba po kasi, when they cook certain stews, in this case yung ating bulalo, minamadali. Huwag po, that's a no-no. Always make sure na low heat, tapos simmering hanggang sa lumambot. Huwag nyo pong mamadaliin. Kasi pag rapid boil po to, meaning if you're using a very high heat, ang tendency mas magiging makunat o mas titigas lang po yung karne. Now is the time to add the rest of the vegetables. Yan, cabbage, yung ating beans. Now we're going to plate it na. Now we're going to pour the broth. There you have it, ang ating yin and yang bulalo with sayote. So, kumukuha ka ng Asin natin po. Yan. small portion para Inyong matikman umuusok-usok po. pa talaga, Opo. ha? Okay. Hydrating para sa mga nanay. At kaya ko po tinutukoy na rich in collagen ay dahil doon sa chef. Ito po yung... Ito. Yan, yung marrow na Hati yan. po tayo dyan, doktora. Hati tayo dyan? O sige, Sige po, hati sige kapatid, po. ha? Pero sa totoo lang po, alam nyo po, yung mga nag-aakala, chef, na ayaw nilang kainin yung bone marrow dahil mataas daw sa kolesterol. Paliwanag mo nga sa kanila. Well, hindi po yan taba, hindi po yung cholesterol. Kumbaga yan po ay ang collagen. Ang protina na nasa loob ng buto ng bulalo. Opo. At kung madalas po nakakain ang mga nanay na nirarayuma, naku, sa susunod po ay mapapansin yung hindi na maganit ang mga kamay, ha? Dahil rich in collagen ang kinakain nyo. Wala nang tumutunog-tunog. Di ba yung ibang nanay, pagising sa umaga, nahihirapan na i-close. Nahihirapan mag-close open ng kamay nila. So, maganda po itong pin-repair ni Chef Tristan. Opo, yan. Okay. At ang sabaw muna, dahil, naku, lalo na yung mga nanay na may baby sa sinapupunan. Opo, ay bagay na bagay po. Pampagatas. Opo. Pampagatas, di ba? Wow, okay. At ang sabaw ang mas magandang i-consume. Ako, paborito na to ni Nanay Petch. Lalo na mainit-init, no? At saka, hindi matabang, hindi maalat. Apo. Yung tamang-tama lang, no? At malinamnam. Actually, sa dami ng bone marrow na yan, chef, sabaw pa lang may collagen na eh.
Opo. Nakita mo yung mga nguso ay makintab-kintab na po Pag nakita, dahil sa taba. nagpupunas-punas na ng gano'n. Yan. Tapos, pampatamis lalo yung corn, yung yellow corn, di ba? Kaya mo nilagay. Opo. At ano bang, itong luto ng mga bulalo, di ba? Mas maganda yung may kasamang repolyo. Bakit paborito ang repolyo? Kumbaga para po mag-contrast dun sa flavor at kumbaga para hindi ka masyadong maumay. Yun. Lalo dun sa pag masyadong mamantika na ang kumbaga yung sa laman po yung sa lasa nung sa bulalo. Ayon. At dahil gulay rin lamang ang pinag-uusapan Yes, pa. natin, lalo na para sa mga bagong nanay na kinukumbinsi pa lang ang kanyang bagong pamilya na masarap talaga ang luto niya. Paano sila pipili ng mga fresh ingredients? Halimbawa, nasa palengke, para hindi madaya. Opo. Kasi minsan, pag hindi marunong, kahit may sore eyes na yung isda, binibili pa. Yung namumula na, bilasana po yun. Yun, ang unang-una po, of course, kailangan, kilala niyo yung pagbibilan niyo. Dapat may suki. May suki po, yan. Oo. Kasi pag hindi mo suki, baka pagbalik mo, wala na siya doon. Hindi mo na maisole yung binili Opo. mong sira. Di ba? Okay. And isa pa rin po, ginagawa ko po pag mamimili is ilalayo ko po sa ilaw nila. Kumbaga dapat sa natural light. Para mas makita niyo po yung totoong kulay nung karne. Ano bang meron dyan sa mga ilaw sa palengke? Kasi Maraming minsan po nanonood may- sa atin sa palengke, ha? Hindi po yan. Hindi, wag po kayo magalit. Opo. Pinag-uusapan lamang po namin ang tama. And I'm sure, gusto nyo rin po ang inyong mga mamimili ay maging malusog at makakuha ng sariwang mga bilihin ninyo, pamilihan. Kumbaga, diba? ang maganda po, especially sa meat, kailangan yung matingkad ang kulay. Hindi pa siya yung, kumbaga parang, yung term po is parang Pag patay na yung... nandoon sa may ilaw, Mas umaangat po kasing color niya eh. ay kaya Kasi parang... iba po yung kulay yung ilaw minsan. Okay, may magic palang May ginagawa ang Opo. ilaw na yan. So pag inilayo mo dun sa ilaw, Yun, kailangan po andun pa rin, mariretain pa rin yung matingkad na kulay niya. kailangan kung ano ang kulay niya dun sa may ilaw, ganun din sa walang ilaw. Opo. O sa karne yon. Sa karne po. Yun, Okay. even sa isda, katulad po nun sa yung bagay sa hasang, kailangan mapula pa. Ang Tsaka hindi hasang, po dapat slimy. tinitignan. Opo. Tsaka hindi po yung kumbaga pag hinawakan niyo, hindi siya yung Parang malaway na. Opo. Dapat walang ganon pag Wala po sariwa ang dapat. isda. Okay? And of course sa smell, sa amoy. Amoy isda, pero hindi amoy malansang Malansa. malansa. Opo. Ayun. At saka, yung pinaka-meat niya ay hindi pa... Yung kumbaga firm na firm pa rin po. Oo, hindi pa lumulubog. Opo. At saka yung pag hinawakan mo, ayaw nang bumalik. Opo. Sa Kumbaga dati. parang pagkalubog wala na. Oo. minsan Nag-deflate po, na po yung... oo, minsan kukumbinsihin ka ng suki mo. Talagang ganyan yung isda na yan, suki. Naku, wag po kayo maniniwala. Kasi priority natin ang kalusugan ng pamilya, di ba? Kaya nga importante pag may suki, ibig sabihin, babalik ka doon, eh baka later on mag-away kayo. Kaya sasabihin niya yung magaganda lang na ibibigay sa'yo. Tama yun. And doktora, Okay. sa mga mamimili naman, wag naman nilang lapirotin yung... Ay, oo naman. Kasi kawawa, at hindi na po yung mabibili. Karaniwan na sa prutas yan. Opo. Ay, hinog na ba? ay, ayoko hilaw pa. Hanggang sa nabulok na at Nabulok hindi na na po. nabili. Wag naman pong ganon. Atin naman pong bigyan ng respeto yung mga nagtitinda. Na kailangan yung kalidad ng kanilang binebenta ay ma-preserve naman nila. Di ba? Yon. At saka, sa gulay, dapat kitang-kita naman pag lanta na, pag binili mo pa naman yon. Opo, talagang yung makita niyo naman na wala pang, hindi pa nagdi-discolor at wala pa pong nabubulok. Kumbaga yung bagong pitas pa lang. Oo. Basta ang karagdagan po is always ask yung pagbibilan niyo. Dahil hindi naman po sila magdadamot dahil ito yung kanilang binibenta. At Ayan. kumbaga kanilang produkto rin po yan. At ang paalala mo sa pagsubaybay sa iyong mga Naku, pages. saktong-sakto, doktora. Oo. Ang ating Healing Galing Facebook account, which is the Healing Galing official. Ang ating Healing Galing website is healinggaling.ph. At ang ating Instagram account, which is Wellness Chef HG. Dami nating paalala dito po sa segment ng ating wellness chef, si Chef Tristan Encarnacion. At sana po ay natututo ang mga nanay, ha, lalo na yung nagsisimula pa lamang ng kanilang pamilya, Chef. At sa susunod, hindi ka na namin kailangan turuan pag nagsimula ka na ng pamilya mo dahil marunong ka na. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Ano, doktora, kain na Diba? tayo. Ikaw na naman, nadali na naman Naku, kita. naisa na. O, sige, Happy tikim-tikim. Mother's Day. Happy Mother's Happy Mother's Day. Okay, tikim-tikim-tikim. Eh, kaya pala ako nagkamali.
Kasi sabi ko 7 days, 1 week. 10 yung bukol mo eh. O kaya So, isang bukol natutunaw isang natutunaw araw. isang araw. Kaya inabot ng 10 araw. Sakit na cyst ng ating kapatid, sinaklolohan ni Dr. E. Ang Healing Galing sa TV ay magbabalik kaya dyan lang po kayo. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Sa ating mga kapatid sa USA na interesado sa natural na paraan ng paggagamutan, dumalo sa Naturopathy Seminar ni Dr. Edinel Calvario sa May 14 na gaganapin sa Norwalk, California at alamin kung paano gumaling the Healing Galing Way. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 562-331-2335 o bisitahin ang aming website sa healinggaling.ph. Paano mo nalaman na may gallstones ka? Nakaramdam po ako ng panlalamig. Tapos hindi ako halos makahinga. Pag umupo ako, pero maya-maya, sasakit na naman. Yung momento na yun, sinabihan ako na ano na siya, kailangang operahan. After 3 weeks, tapos nagpa-ultrasound kami ulit. Kinompare yung Dati, una at saka yung latest na result. Pati yung doktor nagulat. Wala na talaga makita. Samahan si Dr. E tuwing linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga sa TV5.